Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippines Standard Time, 1:08 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tubtob Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, good afternoon. Welcome mga biyan sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal sa mga adlaw sa Huwebes, Hunyo 25 tuig 2026. Updan ninyo kami mga biyan tubtob 1:55 subong nga hapon sa pagdulong sa inyo sa mga nanoytuhay nga balita gikan diri sa aton sa Western Visayas. Good afternoon sa aton nga mga market vendors, sa aton nga mga jeepney drivers, taxi drivers. Nakit man sa aton nga mga traffic aids, mga construction workers kag ibang pa naton nga mga mamumugon diri sa Western Visayas. Siyempre, maayong hapon man sa aton no, kung maayong aga, maayong gabi sa aton no, nga mga overseas Filipino workers and those living abroad. Magpabilin mga biyano nga updated sa mga happenings diri no sa aton sa Western Visayas, pinaagi sa amon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa kinaandan mga biyan akong inyo alagad, Marian Grace Aranyata. Subong mga biyanong Webes, basta some of you no nag-wonder no kung wala kita gilayo no suludo sa aton nga programa bangod mga abyan gin-ere naton ang nangina speech ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa iyaman no nga pagpanguna sa bawat bayan makikinabang dira no sa provinces sang South Cotabato kag Cotabato sa isaman ka programa nga ginhiwat no sa Coronadal City subong nga June 25. So ginpangunahan sang aton nga presidente ang ceremonial turnover sang Social Civic Projects Fund o SCPF assistance. Balor ini no 40 million pesos para sa aton nga provincial government sang South Cotabato kag 96 million pesos para naman sa provincial government sang Cotabato kung sa diino maka-benefit diri ang mga barangay no kag komunidad sa duha naton ka probinsya. Nagpakikita man no ang aton nga presidente sa presidential scholars, barangay officials kag local leaders
sa sining nga event. Samtang mga beno, ang mga pamilya naman nga apektado sa nga recent lang nga 7.8 magnitude nga linog dira no sa Southern Mindanao, nagbaton man no sa nga ilang financial assistance pinaagiya sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o kon AX sang ato nga Department of Social Welfare and Development o kon DSWD. Nagnabatian naton mga abeno, isa sa mga ginmention no sang aton nga presidente no sa mga pumuluyo no during this event man nga kung may ara no nga mga kinahanglanon hindi magkahuya no nga magpalapit sa inyo nga chairman, sa inyo nga mayor, sa inyo nga gobernador agod nga ipalabot no kung ano ang inyo nga immediate needs o kung mga kinahanglanon kiti tingwaan according no sa aton nga presidente, tingwaan sang gobyerno sang administrasyon ni presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga masabat o ma-address no ang inyo nga kinahanglanon. So ang ini mga beno nga bawat bayan makikinabang ko sa diin no sa idalom sa sini nga programa tanan nga barangay naton makabaton sang tig 200,000 pesos. Kung sa diin ang tunga sini gamiton no sa educational assistance sa mga estudyante and 100,000 pesos naman ang gamiton sang barangay para no sa ilang mga projects depende no kung ano ang matumod nga proyekto sang barangay or immediate needs sang aton man nga barangay. So that's why no ang kita diri sa Radyo Pilipinas Iloilo no gin-ere naton ang iniman nga nangin bisita sang aton nga presidente. O ang inino nga ginhiwat no nga programa dira sa Coronadal City. Samtang mga biyan sa aton nga pagpangalagad subong Webes, lakip sa aton nga patpaton subong nga hapon ang panugyano sang aton man nga Iloilo Provincial Health Office ini matapos mga abeno may ginapasuni no algal blooms dira no sa banwa sang Miag-aw kung sa diino gintunaan ini sang pagpalanuka paglain sang pamatsyag no sang more than 80 ka mga pumuluyo. So ano bala diri no ang panugyan sang aton man nga Iloilo PHO, especially those living no malapit sa mga lugar kung sa diin nakitaan ining algal blooms. Istoryahan naman mga abeno ang paghiwal sang ceremonial turnover sang livelihood assistance no sa mga project beneficiaries sang project Lawa kag Binhi dira sa Sibalom Antique. Lakip man diri no ang pag-turnover sang 3.92 million pesos nga livelihood support no sa ginakabi geographically isolated and disadvantaged area nga municipality or isa ka municipality dira sa Banwa sang Antique. And of course mga beno magakuha makita sa live report halina sa aton nga Iloilo Provincial Beat Reporter na to sa roll out sa latest year bawat batas mahalaga dito sa Visayas kung sa diin no hiwaton ini sa Banwa sang Miag-aw. San o bala ini no ang roll out kag ano bala ining latest year. Ano kadako no nga bagay no nga ginapamatian no ang aton nga mga pumuluyo or may ginahiwat no or may hiwaton anay nga legislative consultation kag public service convergence antis no or ang aton nga House of Representatives. So kwaon naton ina later on ang detalye sa balita kaupod si Hope Torrechante. For the meantime, mga ben, magakuha kita na isang pinaka-latest nga water update kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas Weather. Sa atong piyak na linya, si Ma'am Lenore Silvestre sa DOST Pag-asa Iloilo. Ma'am Lenore, good afternoon. Hi, hello, good afternoon. Muna yung ating latest weather update para sa karon nga adlaw sang Thursday, June 25, 2026. Base sa ating mga available nga data, ang gana-monitor natin nga
si Bagyong Francisco ngayara sa may severe tropical storm category. Gina-estimate naton nga ang iya sentro ngayara sa may 510 km northeast of Itbayat, Batanes. May maximum sustained winds nga 95 km per hour near the center, kag gastanas nga up to 115 km per hour. So, ang iya hulag ay pa north-northeastward at 20 km per hour. Then, base sa atong tropical intensity outlook, si Bagyong Francisco ay posible magagawa sa aton par either this afternoon or early evening. And then, ang isa pa gid ka bagyo nga ginamonitor natin sa sagwa sa aton par ay ngayara sa may tropical storm category kag may international name nga si Higos. Ay gina-estimate natin base sa mga available nga data nga iya sentro ay yara sa may 1,595 km east of northern Luzon. May maximum sustained winds nga 75 km per hour near the center, kag gastanas nga up to 90 km per hour. Ang iya hulag ay pa west-northwestward at 25 km per hour. So, base sa atong general outlook, ang hindi nga bagyo ay magasulod sa aton par by this afternoon or evening, kag magagwa man siya sa aton par by tomorrow morning or afternoon. So, ang inyong mga bagyo ay wala man iti direktang epekto sa aton dito sa Western Visayas. Apang ang Southwest Monsoon naman ay nag-aapekto sa may Luzon kag Visayas. So, bangod sa nga sistema dito sa Western Visayas ay mag-experience siya sa magal-umol na kalangitan. Ngunit mga laptalap ng mga pag-ulan pangalat sa panagoob tugas ang Southwest Monsoon. Makasarangan naman ang hangin natin yung magahalin sa direksyon southwest nga magadalasang makasarangan na pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 31 degrees Celsius ang adlaw nagbutla kag alas 5:30 sang aga kag magatunod dinhi alas 6:15 karon sa hapon. Kag muna nga itong latest weather update, halin din sa may Iloilo Tapler Radio Station. Ako si Luan Silvestre, madawagin niya. Salamat. Yes, Ma'am Minor, as of the moment, may ara ba kita na monitor ng mga lugar diri sa atong sa Panay Island nga nagaulan? Yes, ma'am. Sa Docaron, ang base sa atong mga sarida natin ay sa parts ng Mambusa kag parts ng Sigma. May nakitaan kita mga ulan-ulan kag sa may parte man sang Antique. And ang ini ma'am no nga Bagyong Francisco bali hopefully this afternoon or tomorrow morning magwa ini sa par pero mga ara bala nga chance ano nga magatinir ining si Bagyong Francisco and at the same time ang isa pagid ka bagyo sa sulod sang par o dungan ini sila nga yara sa sulod sang par. Depende man sa timing kay ang si Francisco managwa sa buong adlaw and then si Bagyong Higos nga kung magsulod sa atin par ay mangin Bagyong Gardo ay managpasulod sa buong adlaw. So pasagwa si Francisco pasulod si Gardo ba. So hindi sila makadungan diri sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Yes, ma'am. Lastly, Ma'am Lenore, ang panugyan mo sa aton nga mga tagpalamati? Lang kata mag-monitor lang kata sa atong mga weather update, especially kay duwa katon nga gina-monitor nga bagyo. And then may lang kata magdala lang kata permisang payong kag raincoat protection naton sa ulan, di ganit sa init. Maghalong lang kata perme. Okay, with this, Ma'am Lenore, madamag nga salamat kag saliwat, maayong hapon sa imo. Welcome, ma'am, kag maayong hapon man sa inyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan, si Ma'am Lenore Silvestre sa DOST Pag-asa Iloilo sa pagdulong sa aton sa pinaka-latest nga weather update. So may ara kita sa gihapon no nga isa ka bagyo sa sulod sang Philippine Area of Responsibility pero lauman naton mga abyan inino si Bagyong Francisco will exit no sa Philippine Area of Responsibility this afternoon or tomorrow morning. Samtang no ining si Bagyong Higos no ginalauman nga magasulod man no sa Philippine Area of Responsibility subong nga hapon and maga-exit ini siya no tomorrow morning or in the afternoon. Pero
ini mga bena wala sa nga direkta nga epekto sa aton kundi ang southwest monsoon amo no ang nagadala sa pag-ulan-ulan diri mga bena sa aton sa syudad sang Iloilo nga naami na no ang aton nga weather nagapangilay na si haring adlaw no mainit na actually pagwa naton kaina mainit na. So, despite this no di pagkalimtan no nga magbitbit gid sang inyo nga payo. Atong kahapon ni ara kita no nga mga schools nga nag-cancel no sang ilang face-to-face classes sa Antique kag ang sa Oton ni ara man kita sang hapon ng Oton nag-declare no or nag-suspend sang ilang in-person classes. Sa aton nga pag-update mga biyano sa Department of Education diri sa aton sa Iloilo wala na no sang or wala na sang nag-suspend sang in-person classes buot silingod balik na sa in-person classes samtang no sa Antique mi ara kita nung schools or may ara kita municipality ang Valderrama 22 schools with 4,190 learners pero i-clarify naton ng mga biyan later on no bakod makaupod naton ang schools division superintendent sang SDO Antique si Dr. Ernesto Servilon Jr. hibaluon naton no kung nag-resume naman bala no ang Valderrama o ang ining 22 schools ang ilang in-person classes bangod man no sa improving weather. Philippine Standard Time, launa 24 sa hapon. Mga bang this time, magkakuha kita no sang live report. Natuloy no sa rollout sang Ledges Here. Bawat batas mahalaga sa Visayas. Ngayiwato no, diri mismo sa Iloilo, partikular sa Banwa sang Miag-aw, Iloilo. Agad magdulong sa detalye sa sining nga balita ang aton mga provincial beat reporter si Hope Torrechante. Radyo Pilipinas, report. Hope, mayong hapon. Yan, una nung iga-roll out sa Banwasang Miag-aw, Iloilo, ang Ledges Here, bawat batas mahalaga, no? Ina para sa Visayas, and expect no ang rollout sa July 10 to July 12 no 2026 lapit na lang gid no pila na lang katulog kag i-roll out na no ang or Ledges Here bawat batas mahalaga suno kay Iloilo 1st District Representative Janet Garin ang Ledges Here nga iniyan isa ini ka legislative consultation no kag public service convergence sang House of Representatives so initiative ini siya no or project ini siya sang House of Representatives sa pagpamuno ni House Speaker D. So actually yan tatlo ka mga areas no ang sa diin i-launch ining programa una sa may Luzon no and sa Isabela kung sa diin lugar no ni Speaker D and sunod ining sa Banwa sang Miag-aw no diri sa province of Iloilo ina for the Western Visayas rollout no and sa sunod Butuan naman no but ang unahon Isabela sunod ang Miag-aw so nagapreparar na no ang mga representatives from the House of Representatives para sa rollout diri sa probinsya sang Iloilo. So ano ba lang katuyuan siniya no para sa aton nga mga tagpalamati and sa especially sa mga pumuluyo sa 1st district or sa province of Iloilo. Katuyuan sini no nga ipalapit sa mga pumuluyo ang proseso sa pagpasar sa mga layi pinaagi no sa direkta nga pag dialogo sa komunidad para nga makakuha sang ilang reaction no suggestion no nga posible mangin giya sa pagpasad sa mga polisiya kay ti na obserbaran yan no singani ni Kong Janet Garin na obserbaran nila nga ti ang mga committee hearings ginahiwat ini siya yan sa Manila Yes. no and mga pumuluyo naton nga mas nagabatsyag no sa mga layi nga ginapatuman naton or ginapatuman sang legislature hindi tanan malabot no so gusto nila ang mga sektor kaangay sa mga farmers no mga manunudlo no sektor sa aton sa syudad yan malabot no pinagi sa dialogo sa ila ano bala ang ilang reaction no tuhoy sa anti-dynasty bill no kag iban pa nga mga layi and proposed bills no sa Kongreso.
And ginalauman no nga pinaagi sa legislature mapabaskog ang partisipasyon sa publiko kag masiguro nga mabatian gid yai no ang tanang ang tingog sa mga sektor no kag of course ang isa man sa highlight diriyan aside sa public consultations no or public forum may hiwato no nga serbisyo caravan no those sort of serbisyo caravan kay ti ang mga agencies no mga naglain-lain nga ahensya sa gobyerno magadala sang ilang serbisyo dito sa banwasang Miag-aw and kaangay gani no sang passport processing no LTO licensing no dako nga bagay no especially sa mga pumuluyo nato nga hindi na kinahanglan magkadto sa syudad sang Iloilo para magproseso sini kay ti sa first district pwede nanda kadtuan no sa banwasang Miag-aw gin kalipay naman iniyan ni Miag-aw Mayor no Richard Garin nga napilian ang Miag-aw para sa nasambit nga programa siling gani niya no that is something not new man para sa iya bilang alkalde kag sa banwasang Miag-aw no kay kung madumduman may ara man sang bagong Pilipinas caravan before yan no but that time abi sa gimbal ato siya hiwat and ang difference lang no although same first district nagkadto lang siya sa Miag-aw no so pareho sang dati may mga ahensya man sang gobyerno nga nagparticipate dito no so more or less may idea na ang banwasang Miag-aw no kung anong ubrawon nila kay naghiwat man sila yan sang consultative meeting no sa ilang mga opisina para mapreparahan ang nasambit nga programa. So, nag-ready na ang LGU. Kahiwaton iniyan sa bag-o nga munisipyo sa Miag-aw eh. Silingani ni Kong Janet, no? At ang mga papeles, paigadon anay temporaryo para ang mga tables no, and chairs magamit no, dito sa munisipyo sa Miag-aw. So, kabay pa matigayo ng ining proyekto kay tikong lantaw naton manami man ang iyang tinutuyo no yan kay ti malabot mo makuha mo ang sentimiento reaksyon no suggestion sa mga pumuluyo nga naapektuhan sang mga layi nga ginapasar sang aton nga Congress no House and the lower house kag ang upper house so amo na no ang mayor nga katuyuan sa legislature so abangan yan no July 10 to 12 tatlo ini kaadlaw nga kahiwatan ang day 0 ang ginatawagid nila nga July 10 event yan no amo gid niya ang public forum meanwhile ang 11 to 12 dira naman na yan no ang serbisyo caravan no ang paghatag sang serbisyo sa mga pumuluyo so sa aton nga mga kauturan no mag-join kita kay importante nga kita man no hindi lang wala to naton may napasar na nga layi wala gani kita may naintindihan ang ginapunto gid diri no ni Kong Janet nga ang pagpasara bisang ano gani na sa mga layi no importante kay ti ang mga pumuluyo ang makinabang no sa mga layi nga ini so importante nga part sila sa lawmaking process although hindi man gid ano no indirectly kay ti ang nagapasayas ang nagaobrayas ang aton nga layi ang kongreso but at least no they know kung ano gid ang need sa mga pumuluyo yan Yun, madamang salamat Hopi. para sa bagong Pilipinas Hope Trichante Radyo Pilipinas Radyo Publiko Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Hope Torrechante no natuhoy sa sinima no nga pag-roll out no dirigin mismo mga biyan sa aton sa Iloilo no na pilian no for the Visayas leg ang roll out no sa legislature bawat batas mahalaga. And sakto ini mga abyan no ang mga pumuluyo ang nakabalo no kung ano ang mga kinahanglanon nato no diri sa ground kumbaga
So if we hear no ang mga sentiments nila, ano ba lang kagustuhan no sa publiko, it will be easier no sa aton nga mga legislator nga magpasar no sang mga lai. So manami ginokiti sa administrasyon ni Presidente Marcos. I-roll out ining bawat batas mahalaga. So looking forward, this will be on July 10 to 12 sa sunod nga bulan. Philippine Standard Time, launa 34 sa hapon. Mga biyan, ipabati ko sa inyo, no? Halin kita dira, no, sa Miag-aw. Hindi na kita magpalayo pa. Ang banwa mga binosang Miag-aw, recently, no, may para kita dira sa mga pumuluyo. Naglain ang pamatsyag bangod mga biyan sa ginapasuni nga algal blooms. Ano ba na ining algal blooms? Sila bala no ka mga pumuluyo naton dira ang naglain pamatsyag kag ano no ang immediate sa ubraman sa aton nga Iloilo Provincial Health Office kaupod ng aton nga Municipal Health Office kag Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Yari mga biyan pamatian naton si Dr. Maria Socorro Quimion. Nakit mandirino ang iyang panugyan sa mga pumuluyo naton dira sa Miag-aw, Iloilo nga malapit sa lugar no kung saan nakita ining algal blooms. Pamatian naton si Dr. Maria Socorro Quimio ng aton nga Provincial Health Officer sa Iloilo. Based sa ating rapid health assessment report that we got from Miag-aw Municipal Health Office, sa kahapon sang aga, nag-report ang Barangay Kagawad sa isa ka barangay nga may mga patients nga nagareklamo nga may nagasuka kag sakit ang ulo nga ginadescribe nila as chemical-like, no, ang smell nga daw pepper sa ilong. Ang iba naman nag-irritate ang ilang nose, may throat irritation, no, galingin ang ulo, kag allege ang ilag yung suspect chemical spill nga sa UP. Pero upon checking sa Municipal Health Office sa UP, kung baga sa lab bala, saka may ara din man na chemical spill, pero wala man. The night before that, may report na ang MDRIMO, no, nga may isa ka barangay nga medyo layo na yan sa barangay nga Sapa nga may report nga nakitaan sang decay. Tidto nakita nila nga itong nga klase nga mga algal blooms kag kabaho sa coastal area. Ang sa barangay Sapa naman niya puti, sulain sa tidto sa medyo malayo nga barangay. So, ang mga pasyente nagareklamo ng dito sa mabaho, no, kag may iba nga nag-chest pains, kag nagbudlayan maginhawa. Ang UP, nagkantuman dito ang UP College of Fisheries and na-identify nila nga inikuno due to harmful algal bloom secondary sa blue-green algae, no, nga ara. So, ang mga patients, gindala sa medical posts, naging put up man dito sa Municipal Health Office sa Miag-aw para mag-attend sa mga needs sa mga patients. All in all, 36 ka patients na ginantaw sa OPD. Kag so far, wala man sa ila nagakilanlan sang admission sa hospital. So, sila na patigayon na mahatagan sang first aid sang aton nga Municipal Health Office. So may constant communication man sila sa ang aton nga Municipal Health Office sa Mengro, kag nakamuno man ang Mengro nga gin-isa-isa man nila kuno pulot na ang mga ini nga mga algal blooms, no. Pero gin-advise man sang aton nga Municipal Health Officer na mausab gid sang gloves kag mask, no, para ma-proteksyonan man sila sa epekto sining algal bloom. So all in all, 3 ka barangays ang affected, 36 ang patients na gin-attend nila, kag so far
wala man sang nagakinahanglan sang admission sa hospital. Ngayo man kita advisory sa aton nga Department of Health kag nagapasa man diri ang Department of Health sang advisory nga nagalin sa Western Visayas Sanitarium General Hospital from its Toxicology Specialty Center. So, nabutang diri nga ang algal bloom, no, occurs when algae grow rapidly in bodies of water such as lakes, rivers, coastal waters, and fish ponds. Some blooms produce toxins that can affect humans, animals, and aquatic life. Ang mga possible health effects niya, skin and eye exposure, so may ara nga skin irritation, itching or rash, redness of the eyes, burning sensation after swimming or contact with contaminated water. Ang iba naman nga, after inhalation or exposure, pwede nga magaubo, pwede nga nagakatul ang tutunlan, na masipon, iban basi maka-difficulty of breathing, especially sa mga individuals nga may asthma or chronic lung disease. There you have it mga abyan, no, kabahin sa pahayag ni Dr. Maria Socorro Quinio ng ating nga Provincial Health Officer matapos no nga may ara dito sa Banwa sang Miag-aw no nga naglain ang ilang pamatsyag bangod man sa algal bloom. Area head So panugyan no sang aton man nga Provincial Health Officer for those no nga mga naka-experience no sa mga sintomas no related no sa algal blooms, ang diarrhea, pagsuka, nabudlayan maginawa no, muscle weakness o paralysis. Gilayon gid no nga magpakonsulta magkadto no sa pinakamalapit nga health center o kung sa inyong balay o sa aton nga mga balay bulungan para nga ti mahatagan no sang nagakaigo nga medical attention. Philippine Standard Time, 1:41 sa hapon, mga abyan, short break lang kita and then sa aton nga pagbalik makaupod nato no ang Schools Division Superintendent sa Schools Division Office of Antique, Dr. Ernesto Servilon. Ibaluon naton mga abyan no ang tangan no sang schools naton nga nag-cancel no sang in-person classes kahapon. Ibaluon naton kung subong bala nga Webes ni ara pag nag-cancel sang klase kag ano no ang mga in place nga mechanism sang aton man nga mga buluthuan in case no may reported nga bullying. Bantayan ini mga biyan sa aton nga pagbalik diri sa programa Balita Sosyal. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Philippine Standard Time, 1:42 sa hapon. Sa gihapon mga abyan, nagapamatik kamo sa programa Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga abyan, as mentioned earlier no, subong nga hapon magakuha kita mga abyan sang update no kung bala dira no sa Schools Division Office of Antique. May mga schools pa bala kita no nga nag-cancel sang face-to-face classes bangod man sa malaing nga tiempo, and at the same time hibaluon man nato no ang mga mechanism no sang aton nga mga buluthuan in case no nga may reported nga bullying. Ini mga abyan no ang aton nga pagpamangkot kung kahapon na dumduman ninyo ang guest man naton diri no ang aton nga Regional Information Officer sang Department of Education sa Sir Hernani Escolar Jr. kung sa diingin pamangkot man nato no ano bala ang mga safety protocols sa mga schools naton no para nga ti malikawan man naton no ang pagluntad no sang kapareho nga incident didto no sa isa ka school sa Tacloban City. So yari mga biyan sa atong kaninya ang ating Schools Division Superintendent sang SDO Antique si Dr. Ernesto Servilon Jr. SDS, maayong hapon sa imo and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo.
Thank you gid ma'am sa opportunity kag sa liwat maayong hapon sa imo kag sa tanan nga tagpalamati sang Radyo Pilipinas Iloilo kag sa bug-os nga Western Visayas. Yes, thank you so much SDS no for saying yes nga makaupod ka namon sa bunga hapon. Luwing namon SDS si Baloono, kamusta ang panahon dira no sa aton sa Antique no? Mi ana pa bala kita schools nga nag-cancel sang in-person classes sa bunga Webes. Ma'am, diri sa Antique Subong, the weather is fine. Kag wala sang school or municipality nga nag-declare sang suspension of face-to-face classes today tungod manami man ang panahon. Pero kahapon SDS, mi ara kita mga schools nga nag-cancel sang classes. Yes ma'am, more or less may 6 municipalities kahapon nga nag-declare sang suspension of face-to-face classes kay sang morning gid man tama kabasko gid man ang ulan kahapon ma'am kay ang anticipation sang tanan nga ma-continue ini through the rest of the day pero sang hapon nag-okay naman ang panahon ma'am. Yes, it's good to know that SDS no nga balik klase kita no sa aton man nga mga bulot mo andira sa SDO Antique. SDS no, I'd like to take this opportunity man also to ask no dira sa aton sa SDO Antique no with this nga nagluntad no nga hitabo dito sa shooting incident sa isa ka school no sa Tacloban City. Wala naton ginapangayo SDS no but ano bala mi in place kita or kamusta no ang aton nga mga safety protocol sa mga schools naton in case no nga may kaangay kita sini nga insidente SDS. Yes ma'am, first of all gusto lang naton ni klarohon nga kita sa Department of Education labi na gyud diri sa Schools Division of Antique wala kita naga-function to react sa mga nagakalatabo nga mga bagay-bagay sa palibot kundi ang aton implementation sa mga activities diri is really part na gid sang aton programa at more on proactive ang aton approach diri ma'am. In fact ang safety and security sang aton personnel ug aton mga learners embedded ina sa number 7 priority area sang aton programa diri nga ginatawag sa Antique Arangkada Antique Banner Program. Ang number 7 dira ma'am is was damlag mo o kinabukasan mo sagot ko wherein one of the activities dira is ensuring the welfare, safety and security sang aton mga learners. So yun lang dira ma'am nakasulod sa activity nga ina ang pag-retraining or pag-conduct sang refresher course sa aton mga security guards to ensure nga wala sa mga deadly weapons or mga prohibited items like drugs nga dala ang aton mga estudyante. And by next week ma'am, maybe Friday or Saturday, ma-implement na kami or makandak na kami sang refresher course or training nga ina para sa aton mga security guard. Regardless, kung may natabo man o wala, pero natabuan ang ugaling mga nauna ang incident sa Tacloban. So, nag-connect na lang man sa amon activity but whether may natabo man o wala, padayon ang activity nga ini ma'am. Yes, it's good to know that SDS no nga despite no nga may natabo man o kung wala no ang aton nga Schools Division Office of Antique no padayon sa pagcapacitate man no sa aton nga mga school personnel just to ensure no sang safety sang aton man nga mga estudyante, sa aton man nga mga manunodlon, even mga visitors naton nga nagakagto sa aton nga mga buluthuan. So mga pila ini siya SDS kaadlaw ang pagahiwaton naton nga refresher course. Is it applicable sa tanan naton nga mga security guards sa tanan nga schools? At mo dami mga critical or very important man ang presence ng aton mga security guards gin limit lang namon ini sa one day activity. Pero ang one day nga ini concise na ang mga topics kag practical gid nga magamit gid sa aton mga security guards sa ila respective stations. Bayang ang tanan naton nga security guards ma'am both funded by national fund or diri sa DepEd or funded by PTA or LGU, tanan sila ma'am i-include sa aton training or refresher course nga ini ma'am nga
ipagapatigayon para gid sa ila. Yes. SDS kahapon no, sa interview ko man with Department of Education Region 6, isa man dito no sa mga ginaplano no ang pag-procure sang aton nga metal detector sa mga schools naton is SDO Antique open sa sini nga pag-procure in case no sang metal detector naton. Yes, that's part of the package program tungod based sa concept balang bawal ang security personnel magtanaw sa Yes. bag sa aton mga estudyante. Pero lang ugaring kung kaisang ang bag sa aton mga estudyante kung metal detector nagatunog kung tanawon kutsara gali kag Yes. tinidor. Oo. Tina nga mga butang mang pagaistoryahan na sa training nila, sa retraining nila upod sang aton mga PNP personnel kay ang partner agency gid namon sa pagpatigayon sini ang Office of the Provincial Director sang PNP diri sa Antique kag tanan nga mga PNP personnel all throughout the province of Antique. So i-discuss na maayo kung paano Yes. patigayonon, paano ang paggamit sang metal detector at the same time ang pag-address sang nagatunog ang metal detector nga kutsara gali kag Yes. tinidor ang sulod sang bag. Yun. Ma'am. Oo. Pero SDS no, in case no sa mga bullying naton kay do isa dito sa mga ginapananaw man nga ang gulo ining bullying no ang reason. Diri SDS sa aton sa mga schools naton no, in place bala ang mechanism naton kung may ara nga reported nga bullying dira sa mga schools naton. Hindi gid man mamalikawan ang mga isolated cases nga may mga slight bullying nga nagakalatabo. Pero yes, in place ang aton mechanism against bullying sa tanan naton nga mga eskwelahan. Kag another activity bala ma'am dira sa siling ko nga number 7 priority Yes. area sa banner program namon nga Arangkada Antique is implementation of advocacy activities about mental health included na dira ma'am ang bullying campaign namon against bullying activities na kampanya sang Schools Division of Antique. Yun. So, may ara makita, I think, SDS, mga learners protection desk naton sa aton nga mga schools? Yes ma'am, kaya nga aton SGOD division diri may LR, may learners rights nga opisina kag under sina sa iya ang representatives by school sa bilog nga probinsya or schools division of Antique. Yun. SDS, no, before I let you go, kasi may ara ikaw nga mabili nga mensahe sa mga estudyante, mga parents or guardians, kag DepEd personnel naton nga nagapamati subong nga hapon. Salamat ma'am sa aton mga learners, mga estudyante halin sa kinder hasta sa senior high school. Ako ini ang inyo schools division superintendent. Padayon naga-remind sa inyo tanan na kung tani mamati gid kamo sang maayo sa mga instructions sang inyo mga teachers kag ilabi na gid man ang inyong mga parents, ang inyong mga ginikanan, mamati kag magsunod gid kamo sa ila tungod ang ginatudlo nila para gid ina sa inyo kaayuhan. Sa aton man nga mga ginikanan, hindi lang kita magkahangawa sa nabatian naton about sa insidente sa Tacloban tungod ang Antique is a different province with a different context kag different nga attitude sang mga tao. Yes. Kag luwasin na luwas nga mabuot ya kita nga mga taga-Antique ang inyo schools division office sang Department of Education padayon gid sa pag-implement sang mga strategiya o kun mga activities nga para masigurado naton nga safe ang inyong mga kabataan sa sulod sa aton eskwelahan. Likewise ang aton mga personnel, ang aton mga teachers kag mga non-teaching nga mga empleyado ginapasalig man naton nga ang kalatapan sang inyo schools division superintendent nagapasigurado gid nga safe kita tanan sa sulod sang aton mga eskwelahan kag sa other partners naton sa mga non-government sa mga national government agencies including ang aton mga private partners kag mga non-government organizations upod na ang media kag local government units nagapilar gid kami sa inyo nga padayon nga buligan naton ang DepEd
sa pagpatigayon sa mga programa kag mga activities para sa aton mga estudyante tungod nga ang tanan namon nga ginahimo sa subong para gid sa kayuhan sang mga kabataan naton diri sa probinsya or schools division of Antique. Yun. With this, SDS, once again, thank you so much no sa time and information nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. God bless you. Halong ka mo dira sa SDO Antique. Thank you, ma'am. God bless kag arangkada Antique. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga abyan sa Schools Division Superintendent Dr. Ernesto Cervelon Jr. sa Schools Division Office of Antique. So pahayag no ni SDS na wala pa man to yan nagluntad dito no ang insidente sa Tacloban City. May ara na no plano no nga refresher course no para sa aton nga mga security guards. It's good to know no nga sa idalom ini no sang arangkada Antique program ni SDS Cervelon no ang ining paghatag or paidalon mo sa refresher course sa aton nga mga security guard. Philippine Standard Time, launa 55 sa hapon, mga abyan sa ibang paginaton nga mga balita, ang aton mga abyan nga Department of Labor and Employment o kondole kaupod ang DSWD, naghiwat mga abyan sa ceremonial turnover sang livelihood assistance sa mga project beneficiaries sang aton nga project local adaptation to water access o kon lawa kag breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished o kon binhi sa barangay Bontol, Sibalom, Antique. So ang ini mga abyano nga project lawa kag binhi sa barangay Bontol nagamarka mga abyano sang 11 nga project site no sa Antique sa idalom sang inisyatibo sa nga Dole Integrated Livelihood Program. So nagbaton ini sila sa kabug-usan nga 498,000 pesos na financial assistance para sa pagbaka sang solar powered water pump kag sang ibang pagay nga materyales nga kinahanglanon sa maintenance kag long-term operations sang project site. So ang aton nga project Lawa and Binhi flagship initiative ini no sa idalom sang aton nga Risk Resiliency Program o kon RRP sang DSWD nga nagatuyo nga pabakuron ang ikasarang sa mga komunidad sa pag-adapt no sa epekto sang pagbag-o no sang aton nga klima samtang ginaduso ang kaligunan sa pagkaon, kaayuhan sa pagkuha sang tubig kag mapatayuyon ang ilang palangabuhian. So gimbaton ino sang mga project beneficiaries nato no ang cheque gikan sa aton man nga Dole and sa aton nga DSWD. Samtang mga abiyano isa pagid ka Gida area dira man sa Antique ang nagbaton sang livelihood assistance worth 3.92 million pesos. So this livelihood assistance no intended sa aton nga 172 ka program participant kag isa ka Sustainable Livelihood Program Association sa Kaluya, Antique. So tumatuyo sinino nga hatagan sang assistance no ang aton nga mga participant or program participant sa pag-ubra o kon palapadon pano o kon paka maayuhon ang ilang nga existing nga negosyo, pataason ng income and at the same time no suportaran ang ilatag sa kapamilya. So magluwas sa financial assistance, may ginhatag man ang Sustainable Livelihood Program Team sang technical assistance agud pabasugon pa ang financial record keeping kag bookkeeping practices sang mga asosasyon. So despite no ang Kaluya makabing geographically isolated and disadvantaged area o kon GIDA no padayon ang ato nga DSWD sa pagdala sa mga programa kag serbisyo sa munisipalidad sang Kaluya. Philippine Standard Time, launa 58 sa hapon. Wala na kita mga binabilin nga oras sa aton nga pagpangalagan. Before kita no nga magtakop, today mga biyan June 25 is Day of the Filipino Seafarer.
So mabuhay no ang aton nga mga Filipino seafarer no, hambal gani no ang mga hero naton, wala lang mga abyan no sa lupa. Makabig no ang aton nga mga seafarer bilang modern day heroes. So thank you so much no sa inyong sakripisyo lamang no nga mahatagan sang maayo nga kabuhi ang inyong pamilya. We are praying no for your safety no sa inyong paglaya. Di man ka mo makalabot no nga pungsod. We are praying for you. Thank you man sa akon mga katuwang technical nga nagpuling na subong nga adlaw sa aton. Sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang kag sa among transmitter, Sir Jeffrey Betita. Thank you man kay SDS Ernesto Cervelon Jr., ang superintendent sang SDO Antique. Mga diyan, ako na lang gid si Morgan Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.